Okay, so Nahum chapter 1, verse number 3, edi begin. The Lord is slow to anger and great in power and will not at all acquit the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Pray muna tayo. Sarado nyo na yung Bible. Salamat po Lord for this afternoon. Makapag-Bible study po kami. Salamat po sa mga kasama po namin dito. Karamihan first time. And I hope Lord na kumilos ka, Panginoon Diyos. Kayo po yung magkaroon ng malayang paggalaw at pamumusap po sa bawat puso namin. Starting from me at sa mga dati na at sa mga bago, mga person po namin mga kasama Lord. Maybe to some of them ay ang dami nilang iniisip at kinoconsider sa buhay nila. At salamat po Lord for letting them to sit there at magkaroon sila ng kakayahan na kilalanin ka sa kanilang buhay, pagkakataon, opportunity. And this time na pag-upo nila dyan ay sobrang importante sa kanilang part ng buhay. And this will judge kung ano bang mangarating nila after ng buhay na ito. Dito magkakaroon ng intersection, magkakaroon ng pivoting point, magkakaroon ng turn ng kanilang buhay, pagliko. Sila ba ay magpatuloy sa kasalanan o yung manunumbalik sa inyo? Ito ay napaka-crucial na part for them. Salamat po Lord, nawa gamitin niyo po salitaan po ninyo, magkaroon pa malayang pagkilos ang banal na Espiritu sa puso namin. Quicken us and keep us alive Lord, and save the souls of men for this afternoon Lord. Use me Lord God, and I need your strength and power in Jesus' name. Amen. Okay, so the Lord is slow to anger and great in power and will not at all acquit the wicked. Sa Tagalog, ang Panginoon ay mapagpahinuhod. Yung slow to anger dyan, ito yung sinasabi nating hindi agad-agad nagagalit. Hindi basta-basta yung paggagalit niya sa atin. And great in power, dakila sa kapangyarihan. At hindi papabayaan ang wicked. Or wala siyang papalampasin na kasalanan. Okay? Wala siyang papalampasin na kasalanan. So, hindi ko to sinishare sa inyo because may mga bago. Actually, ito na ay binigay sa akin ng Panginoon na mensahe last week pa. Pag-usapan natin ang karakter ng Panginoon. God is just and God is merciful. Ang Diyos ay makatwiran, matuwid. At ang Diyos ay maawain. Pag-usapan natin yung kanyang karakter. Kasi pag hindi natin alam ang karakter ng Diyos, kung sino nga ba siya, makamali kayo ng tingin sa kanila. Sa Panginoon. Pwede mong sabihin, di ako naniniwala sa Diyos. Kaninong Diyos yun? Sinong Diyos yun? Diba? Baka yung Diyos na sinasabi mo ay hindi Diyos ng Biblia. Because iba ang God of this Bible, of the Bible, and iba rin ang God of this world. Baby, ang daming Diyos. Sinong Diyos ang sinasabi mong di ka naniniwala? Okay? So, ngayon, ipinapakilala ko sa inyo, sino nga ba ang Diyos? Pag-usapan natin ilan sa mga karakter niya. Katangian ng Diyos. Unang-una, ang Diyos ay matuwid. God is just. Hindi na kailangan buksan. Sa Genesis chapter 18, andon na pinuntahan ng angel si Abraham at humingi ng nakipagdemokrasya si Abraham dun sa mga angels because yung mga anghel na yon gugunawin yung Sodom at Gomorrah. Ewan ko na alam nyo na yung storya ng Sodom at Gomorrah, yung sinunog ng Diyos yung bayan na yon dahil sa kasalanan. Andun yung kamag-anak ni Abraham na si Lot. Sabi ni Abraham, bawasakan mo ba ang Sodom pag merong 15 righteous people doon? Sabi ng mga anghel, hindi. Kung merong 15 matutuwid na tao doon sa Sodom, hindi ko wawasakin ng Sodom at Gomorrah. Kung 40, kung 30, kung 10 na lang. Kung may 10 dong righteous people, wawasakin mo pa ba? Hindi. Hindi ko gugunawin ng Sodom at Gomorrah, sabi ng anghel, kung merong 10 matutuwid na tao doon. Or 10 mabuting tao. Wala. Ngayon, pinuntahan ng anghel ang Sodom at pinatakas sila Lot, yung kanyang kamag-anak, at ginunaw ng Panginoon ng Sodom. Pinaulanan ng apoy at asupre, fire and brimstone
Kumbaga, alam niyo yung lumalabas sa bulkan, yung lava, yun ang pinaulan sa Sodom. At totoo yung lugar na Sodom. Nasa mapa yun. Pero wala nang nakatira doon. Okay? Makita niyo na ang story ng Bible ay totoo. Dahil may Israel na bansa ngayon. Yun ang story ng Bible sa Israel. Merong mga landmarks na nandun sa Bible, andun din sa ngayon, hanggang sa ngayon, andun pa. Makikita pa rin natin yung mga remains, mga natira sa Noah's Ark. Yung barko ni Noah, yung mga natira pa. Okay? Totoo ang story ng Bible. Totoong ginunaw ng Diyos ang Sodom dahil sa kasalanan. Unang-una sa kayabangan at sa homosexuality. Kabaklaan at katomboyan. Yun ang kasalanan ng Sodom. Okay? So, sabi ni Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, di ko gugunawin ang Sodom kung may 10 matuwid doon. Eh wala. Ano sabi ni Abraham? Shall not the judge of the earth do right? Ang Diyos ba hindi gagawin ng tama? Okay? Ang Diyos ay matuwid. Ano ibig sabihin ng pagiging ang Diyos ay matuwid? Ang Diyos ay makatwiran. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, ang batas niya, kapag ang isang tao, ang isang kaluluwa ay nagkasala, kailangan niyang mamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang batas ng Diyos. Pag ikaw ay makasalanan, nakagawa ka ng kasalanan, ikaw ay mamamatay. Yun ay just. Matuwid yun. Sa ating mundo, pag ikaw'y pumatay, pag ikaw'y nagnakaw at nahuli ka, ano gagawin sa'yo? Kukulong ka. Yun ay matuwid lang. Just yun. Ihuhukuman ka, dadaling ka sa korte, lilitisin ka ng husga, ng judge. Pag napatunayan na nagnakaw ka nga at pumatay ka, ng rape ka, pag napatunayan sa korte, ikukulong ka. Dahil yun ang bayad sa ating nagawang kasalanan. Sa mundo natin. Ang Diyos ganun din. Kapag tayo ay nagkasala, ang isang kaluluwang nagkasala, kailangan mamatay. The soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwang nagkasala, kailangan mamatay. Unfair ba ang Diyos? Hindi. Nagkasala ka eh. Gumawa ka ng mali eh. Sa bawat ginagawa ating mali, merong consequence. Merong parusa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Karapat-dapat lang tayo. Yan ang gusto kong establish sa inyo. Karapat-dapat tayong mapunta sa impyerno. Baka tinuturo sa inyo, tanggapin mo si Jesus para pumunta ka sa langit. Yes. Oo. Pero wala sa karapat-dapat sa langit. Wala sa atin. Kahit na ako, na nagtuturo ng Bible, I'm not worthy to go to heaven. Bakit? Makasalanan din ako kagaya ninyo. Sino sa inyo dito walang kasalanan? Di ba? Ibig sabihin, kung makasalanan ka, kailangan mo ng tagapagligtas. Kung may kasalanan ka nagawa, kailangan mo mailigtas. Kaya sabi ko kayo sa inyo kanina, hindi ko kailangan dito ng mabait na tao. Di ba? Baka sinasabi kasi na ilan sa inyo, di ko na ayoko dyan, so Bible study kasi sobra ko ng sama. Sobra ko ng, dahil ko na nagawang mali sa buhay ko. Para sa inyo nga ito eh. Si Jesus ay naparito hindi para sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan. Jesus come to seek sinners. Tayo ay mahanapin ng Panginoon at iligtas. Huwag mong i-disqualify yung sarili mo, hindi ko na kailangan yan. Mga kabataan, pag nalaman nyo ang katotohanan ng impyerno, pag namatay kayo, kahit gano'n pa kalakas mga young men, mga kabinataan natin, kahit gano'n pa kayo kagaling mag-basketball, hindi naman tanong dyan kung magaling ka pa maglaro eh. Ang tanong dito, pag namatay ka sa pupunta impyerno, ang kaluluwa mo. Yun ang tanong. Na, huwag mo itong iisnabin, huwag mong tatanggihan pag in-invite ka. Swerte mo na-invite ka pa. Bakit? Kasi maraming taong hindi nagkakaroon ng pagkakataon na ito. Lalo na girls. Ang daming taong hindi nabigyan ng pagkakataon na kilalanin ng Diyos sa buhay nila. At sobrang daming taong nabigyan ng pagkakataon, pero tinanggihan. Nakagaya ng ginagawa ninyo na hindi nyo pinapansin. Pero sabi nga ng Panginoon, siya na may tenga, hayaang makinig. So ngayon, sa pagsabi mo kanina sa prayer ko, sobrang importante ng pag-upo nyo dyan. Dahil, pwedeng magbago ang buhay nyo
sa gagawin yung desisyon sa pag-upo nyo dyan. Dito nakasalalay kung ang buhay nyo magbabago o hindi. Sa pag-upo nyo dyan, pakikinig ninyo, di dyan nakasalalay kung ang kaluluwa mo ay pupunta sa impyerno o sa langit. Nakasalalay dyan sa pag-upo ninyo. Okay? Pag-gising nyo kayo ng umaga, hindi nyo ito naisip na mangyayari. Pero alam ng Diyos na mangyayari to. Okay? Ang Diyos ay matuwid. Pag ito tinanggihan mo, young men, young ladies, pag ito tinanggihan nyo, di pa rin kayo nakinig, at namatay kayo, at pagdilat ng mga mata mo, nasa impyerno ka na, huwag mong sisisihin ng Diyos. Dahil matuwid lang nang ginawa yun. Binigyan niya ng pagkakataon tanggapin ang kanyang salita, pero tinanggihan mo. Hindi mo pwede sasabihin sa Panginoon, ang daya mo naman, Panginoon, hindi mo ko binigyan ng chance na tanggapin ka sa buhay ko. No. Ayan yung pagkakataon sa inyo ngayon. Andyan ang pagkakataon sa buhay ninyo. Sa pag-upo niyo yan, andyan. Ito na ang chance nyo para manumbalik kayo sa Panginoon. Kung after nito, aalis na kayo, I don't care kung saan kayo pupunta. Kaya inuna ko na to sa inyo, na ang Diyos ay matuwid. Dahil pag ito tinanggihan nyo, and namatay ka, sa impyerno ka napunta, di mo ko pwedeng sisihin. Di mo pwedeng sisihin si Maxine. Di mo pwedeng sisihin ang mga kapastoran at lahat ng mga Kristiyano na hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Ang Diyos, binibigyan tayo ng equal opportunity, pantay-pantay na pagkakataon na tanggapin siya sa buhay natin. Ang hirap lang sa atin, tinatanggihan natin. God is just. Tandaan mo yan sa isip mo. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatwiran. God is righteous. Hindi siya nagkakamali ng desisyon. He is just. Yung pangalawa, God is merciful. Ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay maawain. Kayang-kaya ng Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Only God can forgive sins. Hindi ako. Hindi pare. Kahit anong lapit mo sa pare, hindi ka kayang patawarin ng pare sa kasalanan mo. Kahit anong simba natin, hindi tayo pwedeng patawarin natin kasalanan. May sabi sa inyo na kayo nag-church, pero walang nagbabago sa buhay ninyo. Why? Because hindi religion magbabago sa atin. Kahit maging Baptist ka ba, kagaya ko. Hindi ka pwedeng baguhin ng Baptist. Dahil ang daming Baptist, masusawal pa sa ugali sa inyo. So, alam nyo na, hawak na yung Biblia, may Bible na, nasa church pa, tapos ang ugali, parang unbeliever, masusawal pa yun sa inyo. Dahil siya, unbeliever na alam ang Biblia. Kayo, wala naman kayo alam sa Bible eh. Unbeliever lang kayo eh. Pero yung Kristiyano na daw, at yung ugali pa rin, kagalit ninyo, yun ang mas malala. Kaya hindi nyo pwede sabihin na kahit pag kami ba sumama sa inyo, magbabago rin ako, no. Only Jesus Christ can change you. Not me. Hindi po ako, mga ate. Hindi ako yung magbabago ng damit ninyo. Hindi ako mag-aalis ng mga hikaw ninyo. Hindi ako mag-aalis ng mga masama sa katawan ninyo. Hindi ko kayang tanggalin ang anumang kasalanan sa katawan ninyo. My blood has no power to take away your sin. Wala akong kakayahan. Kahit anong sabihin ko pa rin, magsisigaw ako rito. Tigilan niya na yung sigarilyo, tigilan niya na yung alak. Kahit anong gawin ko pa, kahit anong sigaw, after ko magsisigaw, pag uwi nyo, yun pa rin babalikan ninyo. Because hindi ako yung nagbabago ng tao. Only Jesus Christ can change the hearts of men. Only Jesus can change your heart. Hindi ako. Hindi ako. Kaya kailangan nyo si Jesucristo sa buhay ninyo para kayo mapaayos. Siya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag tinanggihan nyo yung invitation sa inyo, hindi ako yung tinanggihan ninyo. Si Jesus yung tinanggihan nyo. God is trying to reach you out. Sinusubukan kang abutin ng Diyos eh. Ginagamit lang ho kami. Sinusubukan ka lang abutin niya. Sana. Salamat, nag-respond ka.
At ito na yung mensahe para sa iyo. God is merciful. Kahit na ikay bat ng kasalanan, kahit na sobrang dilim na ng puso mo, kahit na sobrang sira na ang katawan mo, kahit anong nagawa mo ng kasalanan sa buhay mo, God can still forgive you. God can still be merciful to you. Pwede ka niyang patawarin. Pwede ka niyang pawalang sala. Pwede niyang hayaan na lang. Pagbabayaan mo na yung kasalanan, God can forgive you. Gaano man tayo kadilim sa ating kasalanan, gaano man tayo kalalim, ilang sigarilyo man ang hinitit natin, kahit anong alak, kahit anong bisyo, kahit anong sama pa ng ating puso, God can forgive us because He is merciful. Pero hindi niya gusto na ang isang tao nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi niya gusto yung after mong tanggapin siya sa buhay mo, tapos tatangi ka na naman sa Kanya, aayaw ka na naman sa Kanya, babalik ka na naman ka sa kasalanan. Hindi yun ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay babaguhin ang buhay natin. Okay? Ito nga lang yung problema. Hindi pwedeng magsama ang pagiging matuwid ng Diyos at pagiging merciful ng Diyos. Ang Diyos kailangan niya maging just at kailangan niya rin maging merciful. Paawain. Gusto ko niyang patawarin eh. Mahal niya tayo mga tao. Pero tayo nagkasala eh. Bilang matuwid ang Diyos, kailangan kanyang parusahan. Nakukuha niyo yung sitwasyon natin? Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Nilikha niya tayo eh. Tayo nagkasala tayo lahat. Nagkasala tayo eh. Diba? Makasalanan tayo. Paano yan? Hindi pwedeng maawa na lang maawa ang Diyos sa atin. Kasi bakit? Mabaviolate yung pagiging just niya. Pagiging matuwid niya. Paano yun? Paano ngayon ng mga tao? Hindi ba pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang karakter? Dahil kung kunyari makasalanan ka, tapos dinala ka niya sa langit, na may kasalanan ka, hindi na siya Diyos. Nagkasala na siya eh. Kaya ano gagawin niya? Walang sino makasalanan na pupunta sa langit. Wala. Lahat ng makasalanan sa impyerno pupunta. Matuwid lang yon. So, paano yun? Paano yung mercy at just ng Panginoon ay magsasama? Sa korte, para mapawalang sala ang isang tao at makalaya, nakapatay ito si John Marie. Di ba? Nakapatay siya. Ang batas, reclusion perpetua, habang buhay ng pagkakabilanggo. Habang buhay. Yung pamilya naawa sa kanya. Uy, yaan nyo na, gano'n yan. Hindi, sabi ng judge, reclusion perpetua ang kanyang kaso. Kailangan siya makulong habang buhay. Di ba pwede? Mamimili. Paano ang hustisya at ang awa ay magsasama? Paano? Kapag merong isang pumalit. Para ang hustisya ng Diyos at ang mercy niya ay magampanan, kailangan merong sumalo noon. Parang ang hustisya ng Diyos ay maapis, kailangan merong mamatay na inosente. Sa magitan ng pagkamatay ng inosente, ang hustisya at ang awa ng Diyos ay magsasama. And the Bible said, Jesus Christ is our propitiation. Jesus is the appeasement. Si Jesus yung nagmatay para sa atin. Para ang justice at mercy ng Diyos ay mangyari. Kung wala si Jesus, tayong lahat ay mapupunta sa impyerno.
Kung wala si Jesus, tayong lahat ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at wala ng takas. Hindi ba tayo mahal ng Diyos? Mahal tayo. Kaya nga tayo dadalhin sa impyerno eh. Dahil hindi niya pwedeng sirain ang pagiging matuwid niya. Matuwid lang yun, nandantay sa impyerno ng Diyos. Pero because of Jesus Christ, kailan nangyari yon? Sa Garden of Gethsemane. Nung siya ay nanalangin sa hardin, sa garden, na tumulo pa ng dugo, sobrang pag-pray niya. Anong sabi niya? Nevertheless, not as I will, but thine be done. Sa prayer ni Jesus kasi na yun, bago siya ipako sa krus, meron siyang pinag-iisipan. Anong pinag-iisipan niya? Dalawang bagay. Pag pinili niyang mamatay sa krus at maging kasalanan, mahihiwalay siya sa kanyang Ama. Mahihiwalay siya sa kanyang Diyos Ama, kay God the Father. Mahihiwalay siya. Dahil hindi pwedeng magsama ang Diyos sa banal at makasalanan. So sabi niya, pag ako pumunta sa krus at nagpapako, naging kasalanan para sa inyong lahat, mahihiwalay ako sa aking Ama. Ayaw ni Jesus nun. Wala siyang ibang pinakamamahal kundi ang kanyang Ama. Pero ang kalooban ng Diyos Ama, ang laman ng puso ng God the Father is tayo maligtas. Kaya sabi ni Jesus, ang gusto ko Ama, yung tayo magsama lang. Nevertheless, yun ang gusto ko, pero hindi na yon. But thine be done. Nevertheless, not as I will, but thine be done. Hindi ko na pipiliin yung gusto ko. Ang pipiliin ko kung anong gusto mo, Panginoong Ama. Ano naman ang puso ni God the Father? Maligtas sa mga makasalanan. So He go to the cross. He obeyed God the Father even unto death. Hanggang ikamatay niya, sumunod siya sa Diyos Ama. Para ang justice at mercy niya ay magsama at magtagpo at maligtas tayong lahat. Kung walang ginawa si Yesu Cristo na desisyon that time, kung sabi niya, okay, Father, hayaan na natin itong mga taong itong mamatay. Magsama lang tayo habang buhay. Lumikha ulit lang tayo ng tao ulit. Ulitin lang natin yung universe. Kaya ba ng Diyos yun? Ulitin lahat? Yes. Kaya niya eh. Ang gagawin niya lang, patayin niyo tayong lahat ng mga tao, makasalanan, dili ka ulit siya ng bago. Pwede yun eh. Pero hindi. God the Father love you. For God the Father so love you. Ayaw niya. Ang gusto niya, kayo po, ay manumbalik sa Kanya. Kayong malayo sa Diyos Ama, manumbalik sa Kanya. Yung nasira niyong relasyon ng God the Father, bumalik kayo sa Kanya. Kumbaga, isang ama at isang anak na nag-away, binabalik kayo sa Ama. Yun ang trabaho ko po. Trabaho ng mga pastors, trabaho ng mga evangelists dapat. Na kayong makasalanan, manumbalik sa Ama. Yun ang issue ngayon. Ikaw po ay malayo sa Diyos Ama. Dahil sa kasalanan. Yun ang humadlang sa inyong dalawa. Ang Diyos Ama at ikaw, nasa gitna, naharang sa inyo, kasalanan. Kailangan mawala nun para manumbalik ka sa Kanya. Alam niyo ba't ayaw niyo neto? Hindi dahil sa ayaw niyo sa akin at sa Bible. Ayaw niyong bumalik sa Diyos. Kasi gusto niyong mamuhay sa inyong sariling buhay nang walang Diyos. Kasi alam niyo, pag may Diyos sa buhay ninyo, siya na masusunod, hindi na kayo. Kaya ayaw niyo neto, hindi dahil sa ayaw niyo ng Biblia at ayaw niyo ng... Di ba? Di kayo natatakot, di ba? Di ba hindi ganun? Bakit? Hindi niyo to ayaw. Hindi niyo rin ako ayaw. Hindi niyo ayaw yung mga simbahan. Ang ayaw niyo sa Diyos. Kasi inyong mga Kristiyanong wala pa rin pagbabago sa buhay ninyo. Di ba? Kasi alam nyo, pag nasa Diyos na kayo, pag nasa Diyos na kayo, kailangan nyo nang bitawan lahat ng kasalanan. Alam mo, pag nasa Diyos ka na, kailangan mo na magsuot ng ganito. Ng palda. Ayaw mo. Huwag na. Iyan mo na. Bahala na yung Diyos na yan.
Ama mo yun. Siya ang lumikha sa'yo, by the way. Siya ang lumikha sa'yo. Siya nagbibigay ng hininga mo. Siya nagbibigay ng pagkain mo kanina. Yung kinain mo ngayon, galing sa Kanya yan. Kung ayaw mong bumalik sa Kanya, ba't ka kumakain ng ginawa Niya? At ba't ka humihinga ng hininga na galing sa Kanya? Kung ayaw mong bumalik sa Kanya, takpo mo na ilong mo at pumikit ka na. Kasi likha niya rin to lahat eh. Sino mang taong ayaw sa Diyos, hindi dapat andito sa mundong ito. Gets nyo? That is why, yun ang trabaho ni Kristo. Na kayo, tayong mga tao, na anak niya at nilikha niya, ay manumbalik sa Kanya. Hindi ka makakaparoon sa Diyos Ama kung hindi sa magitan niya. Si Jesus ang daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Walang tao, walang sino man ang makakaparoon sa Ama kundi sa magitan ni Jesucristo. Kung wala si Jesus, hindi ka makabalik sa Ama. At kapag ikaw ay hindi nakabalik sa Ama at namatay ka, huwag mo aasahan na sa langit ka pupunta. Dahil ang langit ay kaharian ng Diyos Ama na ayaw mong tanggapin sa buhay mo. So as long as ikaw ay ayaw sa Diyos, ang buhay mo ay puro kaguluhan. Punong-puno ng sumpa, kaya ganyan ang buhay natin. Kaya pwede kayong masaya ngayon sa labas. Pero pag uwi nyo sa bahay nyo, sa kwarto ninyo, malungkot pa rin kayo. All is sorrow and curse. Hindi kayo masatisfy sa buhay nyo. Hanap kayo ng hanap na majujowa. Hanap kayo ng pwedeng makasiyahan ninyo. Why? Because you are finding happiness. Na nakita mo sa sigarilyo at sa alak. Doon ka masaya eh. Kasi hindi mo makita ang tunay ng ligaya sa mundong ito. Let me tell you, young men, galing din ako sa buhay na ganyan. Pero yung nakilala ko si Jesucristo, walang anumang ligaya sa mundong ito ang nakapantay sa ligaya na meron ako kay Jesucristo. Sinasabi ko sa inyo yan. Hindi ko ma-explain sa inyo dahil hindi nyo pa nararanasan. Pero tanggapin nyo si Jesucristo sa buhay ninyo, yung kaligayahan na sinasabi ko sa inyo, mararanasan ninyo. Na kahit anumang saya ng mundong ito, hindi pwedeng ibigay. Kasi ikaw ay nakapanumbalik na sa Ama. Pero habang hindi pa, bago kayo umalis, habang hindi ka pa nanunumbalik sa Ama, ang buhay mo ay punong-puno ng sumpa, kapighatian, lungkot. Dito sa mundong ito, sa earth habang nabubuhay tayo gulo, trouble, walang kapayapaan. At ang mahirap doon, pag namatay ka pa, impyerno ka pa. Malungkot ka na nga rito. Gulong-gulong nga na ang buhay mo sa earth na ito. Wala nang blessing, wala nang wala. Tapos pag namatay ka pa, yung kaluluwa mo, sa impyerno pa. Habang buhay. Yan ang kalalagayan ng isang taong wala sa Diyos. Diba? Pag bumalik ang Diyos sa pangalawang pagkakataon, at ikay wala sa Kanya, yari ka sa Kanya. Lahat ng taong ayaw sa Diyos, pagbalik niya sa pangalawang beses, tapos siya. Kaya kumampi ako sa Diyos. Pagbalik niya sa pangalawang pagkakataon, baka ako pa yung wawasiwas ng espada sa inyo. Because we will become a soldiers for Christ. Okay? Yan. Justice and mercy met together through Jesus Christ. Yung hustisya at mercy ng Diyos ay naabot sa magitan ni Jesucristo. Pwede kanyang patawarin for Christ's sake. Kung ikaw lang masasampalataya sa Panginoon Jesucristo sa buhay mo, kung ikaw tatanggapin mo lang siya, Brad, sa buhay mo, kung tatanggapin mo siya sa buhay mo bago ka umalis, siya lang, walang ibang paraan. Yun lang. Walang ibang kaligtasan sa mundong ito kundi sa magitan lang ni Jesucristo. Walang pwedeng paraan na relihiyon para kayo makabalik sa Ama kundi sa magitan lang ni Jesucristo. Walang iba. Okay? Yun lang ang paraan. At kung ayaw mo, gawin mo lahat ng pwede mong gawin para makabalik sa Ama, pero hindi mangyayari yun. As long as wala ka kay God the Father, hanggat di ka nakakabalik sa Ama, ang buhay natin,
puro kapigatian. Sure ako dyan. Kunyari, bakit kumalis, di ba, tatanggihan nyo to ngayon, kunyari lang ha. Kunyari, di nyo to papansinin. Sige, matapos lang. At, sige nga, subukan ko nga. Hindi ako babalik sa Diyos Ama. At tingnan ko kung buhay ko malungkot. Magkita tayong dalawa after 5 years. Tingnan natin sino mas masaya sa ating dalawa. Dito sa lugar na to. Or after 10 years. Kaya Paul, John Paul, Pia, tandaan nyo. Hanapin nyo ako, saan man ako napalap na roon. Diba? After 10 years or 5 years. Kaya Paul, mas masaya ako wala sa Diyos. Pag totoo yun, ako, iiwan ko pagiging Kristiyano ko, sasama ko sa'yo. Ano bang meron ako sa mundong ito? Ministry, church, lahat. Asawa ko. Kung meron ako asawa nun. Diba? At masusaya ka na wala sa Diyos. Ha? Kayo din, kung mag-backslide kayo. Ha? Kung mas masaya, wala sa Diyos, magkita tayo after 5 years, 10 years. Kaya Paul, tamo, saya ko ngayon, oh. Mas mayaman pa ako sa'yo. Pag totoo yun, sama ako sa'yo. Pero pag hindi, after 5 years, sira ang buhay mo. At nagkita pa rin tayo. Usapan, sa akin kasasama. Ha? Hamon to sa public, ha? Nasa YouTube pa to. Oh, para walang anuhan. Bakit? Ganun ako kasigurado. Sino mang taong wala sa panahon sa Kristo, sino mang tao, diba? Sino mang tao na wala sa Diyos, walang kasiyahan. The Bible said, last word, and we will pray na. Tapos na. There is no peace, saith the Lord, with the wicked. Yes, amen. Yes. Let's pray. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan for this afternoon. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Isang hamon, Panginoon. At ako po yung lingkod ninyo. At alam ko po sinasabi ko ay galing sa inyo. At hindi ako ganito ka-seryoso, confident sa pagsasalita kung ito'y gawa-gawa ko lang. Alam ko, Panginoon Diyos, ako'y dumidepende lang sa inyo mula sa buhay, kapangyarihan sa pagsasalita. Lahat ng yung mga sinasabi sa akin, Panginoon, sinishare ko lang sa kanila. At sigurado ako, Panginoon Diyos, as I am yours, Lord God, you will bless your sons and daughters. I have an inheritance in heaven. I have more than this world because I am your son. And to those people na sinusubukan ka, Panginoon, pakita niyo po sa kanila, patunayan niyo po sa kanila, Panginoong Diyos, na kayo po ay tunay na Diyos. Kayo po ang isa lang na Diyos sa mundong ito. There is no other salvation without you. Outside of Jesus Christ, there is no peace with the wicked. Patunayan niyo po ang sarili niyo, Panginoon, sa kanila. Lord, I pray, and to sino mang tao rito, Panginoon Diyos, kinakausap po ninyo, ito ay hindi talaga ganun ka-preaching, simpleng Bible study for them. Pero I hope, Lord God, and I am persuaded na ginagamit niyo pa rin itong preaching na ito to speak to some of them, sa isang tao ngayon na nandito, Lord. Sana po, huwag nila hintayin pa ang 5 years na sirayan ang buhay nila. Sana po, Diyos, this coming week, this coming day, or mamaya after itong prayer na to, pwede silang lumapit sa inyo, Panginoong Diyos. Pwede silang manumbalik sa inyo, Panginoon. Hindi na kailangan hintayin pa yung 5 years na yon. Right now, immediately, pwede mo na ngayon kilalanin ang Diyos sa buhay mo. Young man. Kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo ngayon na. Huwag mo na hintayin pa ang ilang taon. Kasi di mo sure kung buhay ka pa. Lord, I pray, tulungan niyo po itong mga young people na ito. Salamat po sa inyo sa oras na binigyan niyo po sa amin, Lord God. We ask this in Christ's name. Amen. Okay? Hindi na kailangan tayo pa yung 5 years. Pwede mamaya, kung alam niyong talo kayo, kung alam niyong talo kayo, manumalik na kayo sa Diyos. Sure yan. Okay? So, thank you very much. Pwede ba, may tinapay pa ba? Kung gusto niyo ng tinapay, meron dyan. Kung any concerns, questions. Tuwing Friday to, guys. Kahit wala lang kayong practice, di ko kayo pinipilit. Pero kung gusto niyo makilala Diyos sa buhay niyo, wala ditong discrimination, walang judgment dito. Di kayo na-condemn na dito.
Mas masahol pa ako sa inyo kung malalaman nyo lang storya ko. Yes. Masarap ang buhay ko sa inyo. Okay? So, sana every Friday, dito sa lugar na ito, every 5 a.m., 5 p.m., sorry, 5 p.m., hanggang 6 lang, I will promise you. Tamo, 47 pa lang. Diba? So, 5 to 6, I promise na tapos tayo. Okay? Basta 5 nag-start. Okay? Kaya yung tuturo ng bata dyan, joke lang, wala ka eh. Sa Ate Cristel, ako, Brother John Paul Pia. So, kung gusto nyo mapanood to, nasa YouTube to, John Paul Pia rin. May Facebook din ako, andun yung mga preaching namin kung gusto nyo makita. Kung totoo ba. So, yun lang. Thank you very much. Sana, ulit nga, isang ano nga ng pangalan ninyo. Para, ikaw ulit? Princess. Alexa. Dito pa kanina? Dito pa siya kanina sa Mika. Ulit, Brad? Sean? Sharon? Sharon? Oo. Clyde, si Clyde. Chap. Okay. Mark. Dito ba kanina? Wala. Nung in-invite ko sila, wala. Oo, kaklase. Ikaw, Brad? Koy. Koy, oo nga pala. Ito si Koy. Ayun, Sino ka ulit? Ellie. Si Elizar. Ba't wala ka? Okay, so, guys, every Friday ito, guys, ha? Hoping